Magandang umaga sa atin lahat sa mang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahinghain ko, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingaan para sa iyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ang paanyaya ni Jesus sa ating sa Ebanghelyo ngayon ay napakaliwanag at puno ng pag-asa. Siya ay nag-aanyaya sa ating lahat na napapagod at nabibigatan sa mga pasanin ng buhay na lumapit sa Kanya. Ang ganyang pangako ay nagbibigay siya ng kapahingaan sa ating mga kaluluwa. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na magtiwala at sumunod kay Jesus. Ang pamatok na kanyang binabanggit ay hindi isang pasaning mabigat, kundi isang pagsunod na may kasamang biyaya at kagaanan. Ang pag-aral sa Kanya ay nangangahulugang pagsasabuhay ng Kanyang mga turo at pagpapakumbaba. Ang pagsunod kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan dahil siya ay maamo at mababang loob. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maraming pagsubok at hamon na ating hinaharap. Ngunit sa paanyaya ni Jesus, tayo ay inaanyayahan na ipasa sa Kanya ang ating mga pasanin. Sa Kanyang pagmamahal at biyaya, makakamtan natin ang kapahingaan at kaginhawaan. Ano ang mga pasanin na nagpapabigat sa iyong kalooban ngayon? Paano mo maipapasa ang mga ito kay Jesus? Paano mo maisasabuhay ang pag-aaral at pagsunod kay Jesus sa iyong araw-araw na buhay? Sa ating pagpanalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong paanyaya na lumapit sa iyo, lalo na sa panahon ng aming kabigatan. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at sumunod sa iyong mga turo. Bigyan mo kami ng kapahingaan sa aming mga kaluluwa at kagalakan sa aming mga puso. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat
Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen.